Hi mga ka-Trulies! Our video for today is about paano ako nakapunta ng Japan. Ayan. So, unang-una, alam naman po natin na mahirap po talaga sa ating bansa. Lalo na po sa sinasahod natin na sobrang late lang po. So, nag-work po ako sa Cavite, sa EPSA. Ano po ako doon, regular po ako, staff. Pero I decided na mag-stop po ako, mag-resign. Kasi hindi po talaga kaya sa budget at saka yung sinasahod ko po that time. So, nung nag-resign ako, isang country na gusto ko po talagang puntahan, one of my dream country talaga is yung Japan. So, I decided na nag-try po ako online. Before ako nagpag-Japan, nag-study po ako every Sunday ng baking, pastry and baking program doon sa Cavite, sa La Plata. Sa ngayon po, wala na po sila. Hindi ko na po alam kung bakit. So, nag-study po ako doon kasama ng friend ko. At saka, after ng 3 months, every Sunday, 4 na oras lang po yun, every Sunday, after 3 months, nakuha ko po yung aking certificate. Although, hindi po ako nakapag-proceed ng TESDA, pero at least, niligyan naman po nila ako ng certificate. So, yun po yung ginamit ko sa pag-apply patungong Japan. So, ginawa ko po first, ay nag-search po ako. Nag-search po ako ng mga legit na mga agency na bound to Japan. So, yun nga po, nakita ko po yung Las Piñas na place, which is mas malapit po sa place namin, which is yung Cavite. So, malapit lang po talaga siya. 1 hour travel from Bacoor to Las Piñas. I think it's not 1 hour lang. Yun po, nakita ko po siya. Tsaka, nung pagdating ko po doon, ang dami-dami po talagang nag-apply. So, at that time, gusto ko lang po talagang makita yung place para at least mas ma-familiar po ako kung ano po yung gagawin. So, after that, gather ko po lahat ng mga informations at saka mga documents na kakailanganin ko papunta ng Japan. Meron din akong pinasukan, bago pa ako nakapunta ng Prudential Agency, meron akong pinasukang school doon sa, before ako nakapagpunta ako dito, before po ako nagpunta ng Prudential, nag-aral po ako, nag-try po ako sa isang study pay now later na program. Isa po siyang Nihongo class, pero hindi po ako nagtagal doon kasi hindi po natin assured kung makakaalis tayo o hindi. Pero legit naman po yung company na yon. Yung pinag-aralan ko doon, ang tatrabahoin ko is bilang caregiver. So, parang ang tagal ng process kaya hindi ako nagpatuloy. Although, maganda naman siya kasi libre naman yung kain mo doon. Yun nga lang, at the end, magbabayad ka pa ng pag nandun ka na sa Japan. At saka kailangan mong makapasa sa level na kinakailangan nila. Kasi yung Nihongo, yung leveling ng Nihongo is from N5 to N1. So, N5 is yung pinaka-basic na pinaka-madali. Then, N1 is yung pinaka-mahirap talaga, yung marami ng aaralin na kanji. So, syempre, mahirap siya. Kailangan pa natin ito rin. N4 yung required na level. So, because at that time, pwede naman po. Kakayanin ko naman, kaya ko naman. Kasi Nihongo, pag mag-focus ka naman talaga ng mag-aral Nihongo, makakapasa ka talaga. Pero, ang ko talaga problem ko doon is yung budget. Budget talaga. So, ayun, hindi ko siya tinuloy. Na lang po ako, nag-continue po ako doon na mag-apply online at nag-walk-in po ako. Kaya napunta po ako sa Prudential. Mga kabayan, gusto niyo po magpunta ng Japan? Come and apply. Bye! Hi, ka-Trulies! Please like and subscribe!